Hello po. Isang mapagpalang araw po ulit at pagkakataon para sa ating lahat. To God be the glory po. God bless us all po. And sana po nasa mabuti pa rin pong kinalalagyan ng bawat isa sa atin. Bawat isa patuloy-tuloy na gumagawa ng ikalulugod ng ating Creator. Amen. To God be the glory po talaga. God bless each and every one of us. Good health, a lot of peace of mind, a lot of bonding moments to our own family, and the best, the ultimate mission of each and every one of us, which is to stay upright, and I hope na each and every one of us will never forget as long as we are still living. Amen. So guys, yan po yung tatlong mga importanteng madalas ko pong ipinapaalala sa bawat content ko. WWTH po ulit, season 31 na guys. Season 31, bali part 9. So continuation guys, para matapos na tong kay Veronica kasi maraming intro, maraming real talk. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magpatuloy-tuloy po tayo magpakabuti sa banal na harapan ng ating Panginoon through His begotten Son. Amen. Patatagin po natin ng patatagin ng ating pagtitiwala sa kanilang mag-ama. Dagdagan po ng dagdagan natin araw-araw ang mga motivation na inspired talaga sa kanyang Holy Scripture, sa kanyang Holy Word, Holy Gospel. Amen. So ito nga pong si Veronica, palibasa nga po yung marami niya siyang taon na may sakit. Nag-struggle na siya ng nag-struggle, halos wala na din po siyang ikabubuhay na pansariling-sarili niya lang. Kasi nga po, nilalabanan niya po yung sakit niya. So, sa pagkakataong nabalitaan niya po guys, na may isang taong nagpapagaling na pumuputok ang pangalan sa bawat baryo, bawat mga liblib na lugar, bawat syudad ng Israel, umiikot ang pangalan ng ating Panginoong Hesus na napakarami na po niyang pinagaling na mga tao na ikinakalat ang balitang yon. So, inaabangan na po din siya ni Veronica na isang araw ay magtatagpo silang dalawa kasi madalas din pong makipag-usap sa Panginoon itong si Veronica. Lagi po siyang nananalangin. Yan po ang tingin ko sa panonood ko ng dokumentary tungkol sa kanya. Kasama po yan sa paglalakbay ng ating Panginoon nung siya nanatili ng humigit kumulang 30 years sa mundong ito na naging body and flesh ang ating Lord Jesus. Ang mga importanteng tao po na nalagay ang kwento ng kanilang buhay sa Holy Scripture ay nagpapatotoo po, nagpapatunay po na tumawid siglo by siglo na ang ating Panginoon ay hindi talaga peke. Siya po ay isa talagang healer. Siya ay isa talagang bugtong na anak ng dakilang manlalalang. Amen. So, sabi po nung dalawang lalaki na to, may pinuntahan ng ating Panginoong Hesus kaya parang hindi magkakaroon ng pagkakataon na makita sa ni Veronica. Yun ang tawid sa kanya ng dalawang disciple ng ating Lord Jesus. So, after that, naglakad-lakad pa rin po si Veronica hanggang sa nakakita po siya ng mga taong commotion, nagpupulo-pulutong. Kasi ang ating pong Panginoong Hesus nung time na yun ay pinuntahan ng parang isang taong gobyerno na nagtaga-ingat yaman siya na parang ang mga rabay ay may mga parang treasure, parang kung sa madaling salita sa treasury nagtatrabaho tong lalaking to na may anak na may sakit na natutulog na ng halos 2 araw hindi nagigising o 1 araw mahigit hindi nagigising, kaya nag-alala na tong lalaking to. Tinulungan siya ng isang pare na hinanap nila ang ating Panginoong Hesus, nakiusap yung lalaking to. So, habang naglalakad ang ating Panginoong Hesus, ang daming taong sumusunod sa kanya. Tapos, isa dun si Veronica. Natagpuan ni Veronica yung mga pulutong na mga taong yun na nagkakagulo, na nasa gitna ng ating Panginoong Hesus. So, lumakad na rin po yung dalawang disciple na nauna kay Veronica, papalapit na rin po sa ating Panginoong Hesus. So sabi ng ating Panginoong Hesus, nagsalita ang ating Panginoong Hesus sa gitna ng mga taong nagkakagulo sa Kanya, na gusto siyang hawakan, na gustong magpagamot sa Kanya. So sabi ng ating Panginoong Hesus, intayin niyo ako kasi nakapangako ako dito sa isang lalaki na may pananampalataya sa akin, na immediate na urgent na kailangan kong pumunta sa bahay niya. Huwag kayong magkagulo kasi
makikita nyo pa ako at gagamutin ko ang sino mang sa inyo may mga sakit. Yun ang pangako ng ating Panginoon sa mga taong nagkakagulo sa Kanya. Sa ngayon, palakarin nyo muna ako ng maayos kasi importante puntahan ko muna itong isang taong ito na nangangailangan ng immediate kong pagpapagaling. Sabing gano'n so nakinig sa kanya yung mga tao. Tapos habang nagsasalita sa ng gano'n, gumapang ng gumapang kasi nga hindi makalakad ng maayos si Veronica dahil dumudugo po yung kanyang katawan, may bleeding nga siya. So, ginawa niya, gumapang siya hanggang sa parang may nahawakan siyang tela. Hindi niya akalain na nangahawakan niyang tela, nalaylayan ng tela ng damit, damit ng ating Panginoong Hesus. Nahawakan niya yung dulong tela na may tali, yung pinakasinturo na yung fringe nga po, yung parang mga ornament sa damit ng isang tao, specific na tao na parang may sinturo na nakatali dito sa bewang ng ating Panginoon. Nahawakan bigla ni Veronica yung telang yun, yung sinturo na yun, guys, na laylayan ng damit na nakatali sa bewang, tas hanggang laylayan ng damit ng ating Lord Jesus. So ultimately, paghawak ni Veronica, biglang nag-ampat yung dugo niya, guys, huminto. Tapos habang tinutulak sa ni na Peter, kasi napapalibutan ng mga apostol ang ating Lord Jesus kasi iniingatan po nila ang ating Lord Jesus kasi anytime, pwede po silang tuligsain ng mga Romans nung panahon na yun. Kasi nga po, kahit saan pumunta ang ating Lord Jesus, pinagkakaguluhan na siya. Nagkakagulo sa mga preaching niya. Ang dami na po niyang followers. Kasi nga po, pumuputok na yung pangalan niya dahil ang daming nagkakalat na pinagaling ng ating Lord Jesus nung time na yun, nung era na yun. So, lumuha ang mga mata ni Veronica kasi naramdaman niya huminto yung pagdurugo sa katawan niya, yung bleeding niya. Tapos ang ating Panginoong Hesus biglang nagsalita. Sinong humawak sa akin? Sinong humawak sa akin? May lumabas sa akin power, may lumabas na bisa. Yun ang pagkakasabi ng ating Lord Jesus. Tapos binulungan siya ni Peter tsaka ni Mateo. Sabi gano'n sa kanya Lord, Rabbi, magtatanong kayo ng ganyan, inasa gitna tayo ng napakaraming tao, kahit sino po makakahipo sa inyo. Hindi, ibang klase ang hipong ginawa sa akin ng taong ito. Matindi ang taong ito, talagang may lumabas sa akin kapangyarihan. Yun, may lumabas na bisa, ibig sabihin power sa katawan ng ating Lord Jesus. So, ang ginawa po ni Peter, pinaluwag yung mga tao, nakiusap yung mga disciple ng ating Lord Jesus, umusod-usod kayo, hindi na makahinga ang rabay namin, ang guru namin. Nakiusap na nga sa inyo na aatin siya sa inyo sa mga pangangailangan nyo, paraanin nyo lang muna kami ng maayos. So, sumigaw ang ating Panginoong Hesus. Pagsigaw ng ating Panginoong Hesus, lumuwag, tapos siyempre lumuwag, parang nasa paligid na lang niya yung mga disciple niya. So, biglang nakita yung babae, nakaupo. So, mga ilang hakbang lang, mga 3 hanggang 5 hakbang, nasa likod siya ng ating Lord Jesus, ng mga disipulo. Nakatungo si Veronica, umiiyak. Sabi gano'n nung babae, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya na nahawakan ko ang fringe ng inyong damit, yung tela. So, ang nangyari po, guys, nagsalita, sunod-sunod na yung pagsasalita ni Veronica. Naku guys, sundan nyo pa po. To God be the glory po. God bless us all po. And ingat po tayo palagi. May kasunod pa po. Tatapusin ko na po itong kwento ni Veronica. Thank you po sa inyong lahat. God bless us all and to God be the glory. Amen.